Yes, amen. Hallelujah, amen. This morning, Bibles up. Pila naman na Biblia mga igsoon. Amen. Bibles up. Or Bible up na lang. Praise God. Amen. And repeat after me. Raise your Bibles, my son. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. Taught the Word of God. Amen. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same again. In Jesus' name, hallelujah. Clap your hands to the Lord, hallelujah. And once again, come on for 10 seconds. Now let's worship the King of Kings and the Lord of Lords, the Master of the universe, the great I am, hallelujah. Hallelujah. And all God's people say amen. Praise God. Hallelujah. And as you all know, my son, last week, bago ko naabot from Dubai. Amen. And little bit na i-share na ko mga son na moto, ingon ni Papa na mag-start ang service dito 5 a.m. mga son. So 3 a.m. mata nami kay hakot sa mga gamit, bawal man ibilin dito mga igsoon. 5 a.m. to 7 a.m. mga igsoon kay naapay mo sunod nga mga Indiano. Amen. Hallelujah. Mo nagingon nga nagbukal pang imong bagag hinilak pero paundangon na ka kay nanay mo sunod mga igsoon. Amen. And I realize mga igsoon samtang na ako dito unsa ta ka bless mga igsoon na adre. Hallelujah. Nga dili ta magbangi sa pagdaig sa Ginoo. We have enough time. We have much time to worship the name of Jesus. Hallelujah. And that's why this morning, hallelujah, we will give our best praise to God. We will give our best shout to God. We are not limited of time, my son. And I believe that God is going to pour out His Spirit, hallelujah, this morning. Amen. Hallelujah. And also, amen, I have to acknowledge Pastor Alain. Abi na ko ba igsoon, siya may muwali. Nagandam-andam na tako dito nga ay salamat. Praise the Lord. Amen for this opportunity and favor. Amen nga sa atong Ginoo mga igsoon. Amen. And again, if you have your Bibles with me, let's open it in the book of Romans chapter 2. Amen. Romans chapter 2 verses 17 to 29. Amen. And gusto ko mga igsoon nga basahon nato sa Bisaya and we have Brother M. Amen. Romans chapter 2 verses 17 to 29. Roma kapitulo 2 versikulo 17. Apan kung ikaw nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo og nagasalig sa kasuguan og nagapagawal sa imong kalabutan sa Dios og nasayod ka sa iyang kabubuton og nakauyon sa mga butang halangdon, kay binansay man tuod ikaw sa kasuguan. O kung nagatuo ka nga ikaw magatultul sa mga buta, kahayag sa mga kagingit-ngitan, magapapanton sa mga hungog, magatudlo sa mga kabataan, kay nakabaton man tuod ikaw sa dagway sa kahibalo o sa kamatuuran, nga naa sa kasuguan. Nan, karon, ikaw nga nagapanudlo sa uban, dili ba usab nimo tudloan ang imong kaugalingon? Amen. Ikaw nga nagawali batok sa pagpangawat, nagapangawat ka ba? Ikaw nga nagaingon nga ang tao kinahanglan dili manapaw, nanapaw ka ba? Ikaw nga ngilaran og mga larawan, nagapangawat ka ba sulod sa ilang templo? Ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan, gipakaulawan mo ba ang Dios pinaagi sa paglapas sa kasuguan? Amen. Hallelujah. Kay sumala sa nahisulat,
tungod kaninyo, ang ngalan sa Dios ginapasipadaan taliwala sa mga hintel. Sa pagkatinuod, ang sirkunsisyon may kapuslanan kung magatuman ikaw sa kasuguan. Apan kung magalapas ikaw sa kasuguan, ang imong sirkunsisyon mahimo ng dili sirkunsisyon. Busa, kung ang usa ka taong walay sirkunsisyon, magatuman sa mga lagda sa kasuguan, dili ba ang iyang pagkawalay sirkunsisyon pagaisipon nga sirkunsisyon? Singon ni ana, siya nga walay sirkunsisyon sa lawas, apan nagatuman sa kasuguan, siya magahukom kanimo sa silot, kanimo nga nakabaton sa sinulat nga kasuguan, nga may sirkunsisyon apan nagalapas sa kasuguan. Kaya ang usa ka tawo nga dili nga Hudiyo, kung ang iyang pagka-Hudiyo anaara sa dayag nga panagway, ug ang tinuod nga sirkunsisyon dili nga naa sa dayag diha sa lawas. 29. Kay ang tinuod nga Hudiyo mao kadtong tawo nga Hudiyo diha sa kinasuluran siyang pagkatao. Amen. Ug ang tinuod nga sirkunsisyon may usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon o dili sumala sa mga litra sa kasuguan. Siya magadawat sa pagdalay nga dili gikan sa tao kundi gikan sa Dios. Praise God. Amen. So some verses that we have read, mga kapatid, mga igsoon, we know that Apostle Paul has written the epistle. Amen. And this is Apostle Paul talking, mga igsoon, and he addressed these verses, he addressed this, mga igsoon, ngadto sa mga Hudyo. He addressed these verses ngadto sa mga Hudyo ug adto sa ilang mga balaod. Hallelujah. Praise God. And if we, hallelujah, atong mabantayan, mga igsoon, sa verse 29, nga dunay play on words diha sa last verse, mga igsoon, nga apparent sa English, the word Jew comes from the word Judah. Amen. And Judah means praise. Hallelujah. So a real Jew is one whose character is such to receive praise not from people, but from God. Amen. Ug ang upat ipasabot, mga igsoon, ni Apostle Paul nga ang tinuod nga pagkamatarong, mga igsoon, wala kini nangita og human approval or nangita og status, mga igsoon, but it's not enough to look religious. It's not enough to look religious, mga igsoon, but the Bible says God wants, hallelujah, ang kasing-kasing nga nausab, hallelujah, mga igsoon. Amen, hallelujah, ang gipangita sa Ginoo ang kasing-kasing na nausab. Praise God, hallelujah. And preaching, mga igsoon, this morning in the topic that says the true Jew. O ang tinuod nga Hudyo, mga igsoon. May I request Pastor Alain to please pray, amen, for more anointing in the preaching of the word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Today, we receive your grace and mercy. Amen. May we receive your direction today. Oh God, Jesus. Yes. This is our picture today, Sister Carmel, and allow us to hear what you want us to hear. Amen. Speak to your children, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let's clap our hands to the Lord one more time. Hallelujah. And shout the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. You may be seated, my son, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. The true Jew, o ang tinuod nga Hudyo, mga igsoon. We all understand that from the scripture that we have read, or even in the Bible, mga igsoon, nga ang mga Hudyo o ang mga Jews, mga igsoon, doon na sila special covenant sa Ginoo. They have a special covenant with God. At doon na sila special na pakigsaad sa Ginoo. Amen. And number one, they are the direct descendant of Abraham, who is considered the father of the Israelites nation, mga igsoon. The father of all nation. Nga diha ang Ginoo nakigsaad kang Abraham nga ang Israel would be a great nation. They have a special covenant with God. And also in Mount Sinai, mga igsoon, kung diin, gihatag sa Ginoo kang Moses ang 10 Commandments. They have a special covenant with God.
And also they received the covenant of circumcision. Hallelujah. And again, we all understand nga doon na sila espesyal nga pakigsad sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug atong mauna-una mga igsoon nga ang mga Hudyo, they are so lucky. They are so blessed, Pastor Ruben. Hallelujah, to have this kind of privileges. Hallelujah, nga ingon sa Romans chapter 3, mga igsoon, they had the advantages. They have the privilege, mga igsoon. Like the oracles of God. Nga ang oracles of God, mga igsoon, kini naga-denotes sa communication sa Ginoo, ang revelation sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo nga iyang gustong ipadala ngadto sa mga Israelita, pinaagi sa mga propeta. And they were the prime privilege, not just privilege, mga igsoon, but they were the prime privilege. Hallelujah. Because in the library of God's revelation for the world, they were the library keepers. Hallelujah. They were the library keepers, mga igsoon, or keepers of the scriptures. Because we know, hallelujah, nga ang mga Hudyo, ang mga tao sa Israel, ang mga Israelita, mga igsoon, they were the first beneficiary of the gospel. They were the first beneficiary of the gospel, mga igsoon. Kita ato lang nadawat ang pulong sa Ginoo tungod lang sa grasya sa Ginoo, mga igsoon. We know in ourselves nga dili ta takusog ang ayan makatungog og makasabot sa pulong sa Ginoo apan tungod sa kaluoy ug sa grasya sa Ginoo kita nakasabot sa iyang mga pulong og nagkinabuhi pinaagi og subay sa iyang mga pulong. Hallelujah. So we think, mga igsoon, unsa kanindot sa privilege, sa favor, tungod ingon sa Biblia, mga igsoon. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we can call upon Him for. Sa Bisaya, mga igsoon, bulahan ang nasod, nga ang Ginoo mao ang ilang Dios. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong panulundon. And we know again that the Jews are the chosen people of God. Grabe kadaghan sa privilege sa mga Hudyo, daghan ang ilang pabor, mga igsoon, daghan ang ilang opportunity, hallelujah, as Jews, hallelujah, but not until, hallelujah, makahunaw na ta, grabe kaswerte sa mga Hudyo. They were the direct descendants of Abraham. They received the 10 Commandments. Grabe ang ilang pabor. But not until we read, mga igsoon, Romans chapter 2, verses 17 and so forth. Atong gibasa ganiha, mga igsoon. O kini nga mensahe, kini nga passage, mga igsoon, gi-address ni Apostle Paul. Why? Tungod kay naay problema ang mga Hudyo. Naay problema ang mga Hudyo. Because generally speaking, Pastor Alain, generally speaking, daghang mga Hudyo, ngay mugtanaw ka sa YouTube, mga igsoon, ay mga vlogger nga ilang gina-interview ang mga Hudyo. What do you think about your salvation? What do you think about Jesus? Jesus, tao ra na. We don't accept Him as Messiah. Diretso mi sa Ginoo. Generally speaking, ang problema sa mga Hudyo, mga igsoon, hallelujah, daghang mga Hudyo nga mag-ingon, my salvation is forever secured because I am a Jew. Ang akong kaluwasan, sigurado na, kay Hudyo ko. I have the law and I am circumcised. Na kung imong ma-observe, mga igsoon, sa Jewish community, wala kay makita ang Hudyo nga Trinitarian, mga igsoon. Wala ka na makakita og Hudyo nga tulo ka Dios ang ilang gituuhan. They believe in the one true God of Israel. Hallelujah. Jesus as the Messiah, as Savior for them, He is just a human. Parihara sila sa amua. Hallelujah. Ingon sa versikulo, mga igsoon, that He came into His own, but His own received Him not. Amen. My salvation is forever secured. Luwas na ko kay Hudyo ko.
Amen. O kining mga butanga, mga igsoon, maoning mga butanga nga gisaligan sa mga Hudyo, or what Apostle said in verse 17, and makest thy boast of God. Naghinambog mo sa Ginoo. Oh, hallelujah. Naghinambog sila ni ining mga butanga, mga igsoon, nga kining mga butanga are enough and assurance para sa ilang kaluwasan o ilang acceptance at ibangan sa Ginoo. Ingon ni Apostle Paul, diba ingon si Pastor Ruben ganiya, prangka musturya si Apostle Paul. Ingon siya, kamo nga mga Hudyo, you are extremely proud. You are extremely arrogant and you are complacent. Nagsalig mo aning mga butanga. Hallelujah. Apan gisulat ni Apostle Paul, mga igsoon, address sa mga Hudyo, because he will tear those things into shreds, mga igsoon. Gi-explain ni Paul ang reason of dispute ang tanan nga ilang gihunahuna. Ingon ni Apostle Paul, ang tanan ninyong gisaligan, ang tanan ninyong gihunahuna rana ninyo, but all of that are false security. Naghinambog mo nga ng mga butanga, luwas na ko kay Hudyo ko. We are the direct descendant of Abraham, so therefore I am forever saved. Bisag unsa akong buhaton, luwas na ko. And I'm so thankful this morning, mga igsoon, nga nag-connect ang Sunday school ni Pastor Ruben and my preaching this morning. And I believe this is the message of the Lord. Hallelujah. This day, hallelujah. It was all false security. Now this morning, why does this matter to us? Why do I want to preach this kind of preaching, mga igsoon? Why does these things matter to us? Nganong kailangan nato madunggan, hallelujah, ang kinisama nga pagwali? Why does this matter to us? Simple. Because we are not a Jew. Can I get an amen? Everybody say amen. We are not a Jew. Tanawan na mong katapat, mga igsoon. Klaro kayo na nga, dili Hudyo. Pastor Allen, murag Hudyo, mga igsoon. Amen? This preaching matters to us this morning, mga igsoon. Why? Again, because we are not a Jew. And again, yes, dili ta mga Hudyo. But we have a Jewish syndrome. Natay Jewish nga symptoms, mga igsoon. Natay batasan na murag mga Hudyo. Hallelujah. We have this Jewish syndrome. Amen. We are not a Jew once again. The false security that we think that we are already saved tungod kay sigitag-ani sa simbahan. Hallelujah. That the false security, you think that you are saved because you read the Bible. Just because you lead in the church, just because you are a part of the music team and you wear modest clothing. So therefore, I am saved. Bisag di pa ko moadto sa simbahan, basig dili ko every Sunday moadto sa simbahan, basta taas ang akong sanina, basta nagbasa ko Biblia sa panimalay, I am already saved. That is false security. Yes, we have been kinsa may nabautismoan diri sa pangalan sa Ginoo, mga igsoon. At ay palakpak ang atong kamot. Hallelujah, because we have been baptized to that name. Yes, we have been baptized in the name of Jesus. Yes, we go to church every Sunday. Yes, we read the Bible. We attend conferences and we lead in the church. Yes, tanan ang akong gisgutan, mga igsoon. These are all biblical. Tanan sa Biblia, mga igsoon. But I would like to tell you, these things will not guarantee for your salvation. Kini nga mga butang, dili makakatag og kasiguraduhan sa imong kaluwasan. You can have all these things. You can have all these things. You have been baptized in the name of Jesus. You read the Bible, usa ka bersikulo sa usa ka adlaw.
You wear modest clothing. You can have all these things, but you don't have a personal and right relationship with the Lord. Hallelujah. That is false security. And yes, we go to church. Amen. Naata diri mga igsoon. Apan kamusta man ang imong pakigistorya sa Ginoo sa imong kaugalingong panimalay? Yes, we go to church, pero kamusta man ang imong personal devotion after Sunday? Yes, we wear modest clothing, mga igsoon. Apan kamusta man ang imong relasyon sa imong isig kataw? We wear modest clothing. Apan kamusta man ang atong mga pamatasan? So these are the things that the Jews links on. Tungod kay Hudyo ko, or kita mga igsoon, tungod kay Kristohanon ko, no matter what I do, I am already saved. Hallelujah. But hallelujah, once again, kamusta man ang atong mga personal nga relasyon sa Ginoo? Hallelujah. And that is why Paul, mga igsoon, said to the Jews, everything that you lean on, everything nga imong gisaligan, inyo ra nang gihunahuna, apan kanang tanan are all false security. That's why si Apostle Paul diri mga igsoon, mura siyag doktor. Amen. Og iyang gidiagnose ang iyang mga pasyente who are the Jews. Now, I don't know, doktora, amen, hallelujah. Sa mga doktor daw, mga igsoon, one of the kindest things a doctor can do to a patient is to simply tell them first the bad news. Isulti usa kung unsay bad news. The doctor might say, based sa among nakita, na kay cancer. That's the bad news. But the good news is, na atay solusyon na. Pwede ba ka maayo? Na ay mga treatment nga pwede nimo i-undergo para ikaw maayo. Hallelujah. Ato nang masolusyonan ang imong problema. Maunang si Paul diri mga igsoon, mura sa doktor nga iyang gidiagnose ang iyang mga pasyente. Mao ang mga Hudyo, mga igsoon, tungod para kang Paul, kung wala sila nasayod sa ilang problema, kung wala sila nasayod that they have a disease, if they do not know that they have cancer, they cannot be safe. Dili sila maluwas, mga igsoon. Nagsalig sila again na maluwas sila, nga mauna ang ilang ginahuna, nga wala na sila angay buhaton para sa ilang kaluwasan. So si Paul, diri mga igsoon, in order to be kind, Paul has to be cruel first. Paul has to be hard first, in a sense, to tear away the false salvation that Jews had always in their minds. Para ilang masabtan, mga igsoon, o ilang, hallelujah, ma-realize nga ang ilang kaluwasan dili tungod kay Hudyo sila, ang ilang kaluwasan dili tungod kung asa sila nga kaliwat nagagikan, mga igsoon. Apan gusto ni Paul nga ilang masabdan nga ang inyong kaluwasan, ang inyong paglaom, hallelujah, magagikan lamang sa Ginoong Hesukristo. Your hope and your salvation is found in Jesus Christ alone. Hallelujah. Hingon ni Apostle Paul, maigsoon, you are not a true Jew because of your lineage. Dili ka mahimong tinuod nga Hudyo tungod sa imong mga kaliwat. Amen? The word Hebrew, mga igsoon, nag-refer kini sa mga Hudyo with regard sa ilang mga language. And the word Israelite refers to a Jew with regards to their land, Israel. But sa dihang gigamit ni Apostle Paul ang word nga Jew, mga igsoon, primarily it refers to their lineage, sa ilang kaliwat, that they are line of Abraham. Again, a false security nga ilang ginahuna, mga igsoon. Daghang mga Hudyo magaingon, we have Abraham as our father, so therefore we are saved. Si Abraham ang among amahan, so luwas nami.
Hallelujah. Apan kung atong ma-remember mga igsoon unsay gisulti, hallelujah, ni Jesus Christ that shook their entire philosophy and theology. In the book of John chapter 8 verses 39 to 44. Mitubag sila kang Jesus. Ug ingon ang mga Hudyo, mga igsoon, ang among amahan mao si Abraham. Ug miingon si Jesus, o sige, kung tinuod mo nga makaliwat kamo ni Abraham, gibuhat unta ninyo ang maayo sama sa iyang mga gibuhat. Apan nagtinguha inon kamo sa pagpatay kanako, bisan nagsulti lamang ako kaninyo sa kamatuoran nga akong nadugan gikan sa Dios. Si Abraham wala gabuhat ni ining mga butang. Ang inyong gibuhat sama usab sa gibuhat sa inyong amahan. Ug miingon ang mga Hudyo, mga igsoon, dili kami mga anak sa gawas. Hallelujah. Ang Dios mao ang among amahan. Ug miingon si Jesus kanila, kung tinuod nga ang Dios mao ang inyong amahan, higugmaon unta ninyo ako, kay ako gikan man sa Dios. Wala ako moanhi dinhi sa kalibutan sa ako lang nga kabubuton, kundili siya ang nagapadala kanako. Dili ninyo masabtan ang akong gipanulti tungod kay dili kamo makaanto sa pagpaminaw sa akong mga pulong. Sila, we have Abraham as our father. And Jesus said, no, Abraham is not your father. Let me tell you who your father is. In verse 44, he says, si Satanas mao ang inyong amahan. Wow. O kung unsa ang iyang gusto, mausab ang inyong gustong buhaton. Mamamuno siya sukad pa sa sinugbanan. Wala siya'y pagpakabana sa kamatuoran, kay wala gayo'y kamatuoran diha kaniya. Kung mamakak siya, nagsunod lang siya sa iyang kinaiya. Because Satan is the father of all lies. Jesus simply said, you are not really the children of Abraham, because Abraham, wala ni gibuhat ni Abraham, kini mga butanga nga inyong gibuhat kanako, to persecute the true prophet of God, which is Jesus Christ. Hallelujah. That's why ingon si, hallelujah, Apostle Paul, naghinambog kaayo mo sa inyong mga physical lineage nga mga Hudyo mo, o kung unsa ang inyong mga kaliwatan. Hallelujah. But the verses that we have read, ang Ginoo wala nagtanaw sa atong physical na kanyoan, mga kapatid. Hallelujah. Wala nagtanaw ang Ginoo kung unsa'y naa sa imong gawas. He does not look on your genes. Wala gitanaw sa Ginoo kung unsa ang kaliwat kinsay mong mama, kinsay mong papa. But He looks on your heart. Gitanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing, mga igsoon, nga sa diha atong nakaplagan ug nadawat ang Ginoo. The question is, tinuod bang nabago ang imong kinabuhi? Tinuod bang nabago ang atong mga kinabuhi? Hallelujah! That's why Jesus is direct. He says in verse 44, let me tell you who your father is. It's not Abraham. Don't be mistaken. Hallelujah. Kani mga Hudyo, mga igsoon, mga gahi pugulo, kay mga bright lagi. Di palupig. No, we are Abraham's seed. Abraham is our father. But Jesus said again, no, your father is the devil. You see, mga igsoon, naghinambog sila once again nga mauni mga butanga ang makaluwas kanila. But you see, it's not about your genes. It's not about, mga igsoon, kung unsang kaliwat na nagagikan ang kasiguraduhan sa atong spiritual salvation. It is not found to our lineage and heritage, mga igsoon, kung unsang atong bloodline. But salvation is found in the name of Jesus. Hallelujah, for there is none other name, hallelujah, given among men whereby we must be saved. But it's in the name. It's only in the name of Jesus. Walay laing pangalan, mga igsoon.
Ang grasya sa Ginoo, mga igsoon, wala kinigipasa tungod sa atong mga genes. You are not a child of God because your parents are Christians. Okay na, din ako mga lagad kay si mama, sige naman pugadtog sa simbahan. Okay na, apil na ko ato. Hallelujah. Dili tungod kay Christian ng daan ang imong ginikanan. You have a believing home doesn't mean that you are automatically saved. Hallelujah. A Jew is not God's child tungod sa ilang parents or Abraham's child. Ang pinaka-central, mga igsoon, o ang atong pinaka-foundation sa atong whole Christian faith is having a right and personal relationship with the Lord. Hallelujah. With Jesus Christ, mga igsoon. For example, lang mga igsoon, I'm sorry if I have to use myself. I came from a Christian family. Hallelujah. And without any boasting, mga igsoon, I myself came from a family of a mighty preachers of United Pentecostal Church. Hallelujah. And even my uncle is the general superintendent of United Pentecostal Church Philippines. Hallelujah. I myself, hallelujah, came from a Christian family, came from a believing family. Apan kabalo ba mo, mga igsoon, unsay natabang ana sa akong kaluwasan? It's nothing. It's nothing, mga igsoon. Yes, my heritage give me an advantage, but it will not give me an assurance for my salvation. Hallelujah. I said it gives me an advantage, but it will not give me an assurance for my salvation. I realize I must build my own altar. I must have a personal and right relationship with the Lord. I must work out my own salvation. It's not because that my daddy is the pastor of this church. Hallelujah. Mauni mga reminder, mga igsoon, mga warning sa mga anak sa pastor. Hallelujah. That you think that you will not do something for your salvation. It will give you an advantage, but it will not give you an assurance for your salvation. That's why, mga parents, dili ta magkapoy, mga igsoon. Hallelujah. Di tayo mapapagod na dalhin ang mga bata sa church. Hallelujah. Because bisa kita, dili ta makaluwas kalila. We must teach them. Kailangan nato silang tudluan to have a personal relationship with the Lord. Hallelujah. I must build my own altar. Okay na din ako mag-devotion kada buntag kay nakadungog naman ko sa akong pangalan kay apil na ko gampo ni mama. Di na ko mga lagad sa Ginoo kay faithful naman ang akong ginikanan. It will not give me an assurance, mga igsoon. Ang matag-usa ka nato, we have, hallelujah, to work out for our own salvation. We must have a dynamic and intimate personal relationship with Jesus Christ. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. And also, mga igsoon, Apostle Paul is talking about the law. Nagsulti siya about sa balaod, mga igsoon. Iningon siya, you are not a true Jew because you have the law. Hallelujah. Apan kining mga Hudyo usab, mga igsoon, di lagi yung papildi. Ingon nila kang Apostle Paul, sige lang, after all, we have the law. After all, we read the law. After all, we study the law. And because we know the law, we know the 10 Commandments, surely because we know and we teach the law, we will be safe and forever secure. Hallelujah. But ganahan kay ko sa tubag ni Apostle Paul diri, mga igsoon. Ang argument ni Apostle Paul kanila, okay, yes, you have the law. But my question is, do you keep it? Ouch.
kaayo mga igsuon. Thou boast of the law, naghinambog mo sa balaod, but you are a lawbreaker. You dishonor God. Tungod ang Ginoo mga igsoon is looking far more than the knowledge that we have. It's looking more than the mental assessment that we have. But God is looking for a life of obedience to the law of God. And to be honest, my son, if the law of God was an exam, all of us will fail. Kitang tanan mabagsak mga igsuon. Why? Tungod kitang tanan makasasala. And our sinful state don't have the capacity para atong makumply ang balaod sa Diyos. Hallelujah. He says here, you know the law. You teach the law. But why don't you teach yourself? Grabe ka prangka ni Apostle Paul. Teach you not yourself. He says, nagwali mo nga ang tao dili dapat mangawat, pero kinsa raman ang nangawat? Kamura pod. Nagwali mo nga dapat dili mag-commit og adultery, pero kinsa ang nag-commit og adultery? Kamura pod. Hingon ni Apostle Paul, may kayo mo mutudlo sa uban. Mga bright kaayo mo, nganong di na ninyo buhaton sa inyong mga kaugalingon? Why don't you teach yourself? Paul is saying here, kamong mga Hudyo, kabalumuan ang tanan. Amen? Patingon sa among teacher sa Bible school, sa Jewish community, mga igsoon, they don't really practice what they preach. Maayo lang sila mutudlo, pero dili nilang kayang buhaton sa ilang kaugalingon. And I believe, dili lang na para sa mga Hudyo, mga igsoon. I believe that it's also for us. Hallelujah! It's a reminder for us, mga igsoon, mga preachers, mga Kristiyano na, and listen with all of us. Most of the time, we need to remind ourselves, mga igsoon, teach yourself first. Tudluhi usang imong kaugalingon, walihi usang imong kaugalingon before nimong isagit sa ubang tao. Before you scream to others. It's hard to teach, mga igsoon, something. It's hard to teach the law na ikaw mismo ang nag-break sa law. Nang giingnan sila ni Apostle Paul, kamo, nang hinambog mo sa inyong mga nahibawan, pero kamo mismo sa inyong kaugalingon, nasayod mo nga nakahimo pod mo aning mga butanga. Kitang tanan makasasala, mga igsoon. Amen? Kitang tanan makasasala, mga igsoon. Nagining anak o tausahay, nga maayo kayo tangutanaw sa sayop sa ubang tao. Maayo kayo tangutanaw, mga igsoon, sa kamalian sa ubang tao. Pero wala na ito tanawa ang atong mga kaugalingon. Hallelujah, ang atong mga kaugalingon nga sayo. That's why Paul here was rebuking the spirit of hypocrisy in the church. Dili kay makasalata, mga igsoon, pero usahay makalimut na nga before ta mo point sa atong mga finger outside, there are these three fingers pointing back at us. Hallelujah. Sometimes, mga igsoon, amen, nadungog rapod din ako, but I know it's true. Sometimes, ang pinakalisod nga tudluan, dili ng mga tao nga naa sa gawas. Dili ng mga unbeliever, mga igsoon. Panusahay ang lisod tudluan, kining mga tao nga naa sa church. Hinay kayong amen, mga igsoon. Hallelujah. Tinuod na. Di man nalisod walihan ng mga tao. Nagka-private omig jail ministry, pastor. Walihan rin mo, pahilakon rin mo, imperno, pastor. Pabutis mo dayon. Pero kaning mga tao dire, disiplinahon, tudluan. Wala, mangluod na, mag-backslide, mga igsoon. Hallelujah. That's why I believe nga tinuod to ang gisulti sa usa ka preacher. Ang lisod nga tudluan, dili ng mga tao sa gawas. Ang panusahay kita nga naa diri sa church. Pero ang self-righteous nga naa sa simbahan, mga igsoon, because we think, ako faithful man ko. Ako, tigbasa man kog Bible ni Pastor Henry.
Ako nag-serve man ko. Ako labaw pa man ko kaysa sa uban. Maski panalanginan man ko kaysa sa uban. But hear me, mga kapatid, mga igsoon. For all have seen and come short of the glory of God. All have seen, not just the drug addicts, not just the liars, but all have seen and fall short of the glory of God. You teach the law, but you don't apply the law. It's hard to preach holiness, my son. I've been preaching for almost 2 years in my life. It's hard to preach holiness when you yourself, you have a hidden compromise in yourself. It's hard to preach prayer when you yourself maglisod pamgani kagluhod sa imong tuhod. Bisag 5 minutes lang para sa pag-ampo diha sa Ginoo. It's hard to preach. It's hard to tell that you need to repent. You need to repent. You need to repent. But you yourself don't know how to repent. You yourself refuses to repent. Hallelujah. But this morning, the word of the Lord says, this is not the time na magtudlo-tudlo ta kinsa ang righteous, kinsa ang balaan. This is not the time to compare who is holy. Hallelujah. This is not the time to compare kung kinsa ang pinakabalaan, kinsa ang pinaka-anointed, o kinsa ang pinaka-spiritual. But this morning, it is our prayer, search me, O God. Break me, O God. Teach me, O God. It is a prayer of David. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. God is not looking again of your physical things, but God is looking for your heart. This is the time, mga igsoon, that we need to fall on our faces and say to God, search me, O God. Limpyuhi ko, Ginoo. Use me, O God. Ingon sa usang ka-commentator, mga igsoon, si Jordan Peterson, ingon siya, set your house in order before you criticize the world. Amen. And we know that perminato ning madungog, mga igsoon, no one is above the law. And also believe that no one is above the law of God. Kinsa man ang mag-attempt to break the law of God, end up breaking themselves. Hallelujah. That's why ang law, mga igsoon, ang balaod sa Ginoo, mura kinig sa amin. Hallelujah. Nga atong, kung naatay hugaw sa atong naong, na-feel na itong naatay hugaw sa atong naong, mutanaw ta sa amin. Yes, the mirror can reveal kung unsay hugaw sa imong naong, but it will not remove kung unsay hugaw sa imong naong, mga igsoon. Hallelujah. A mirror can show the dirt, but it cannot wash you, mga igsoon. Yes, of course, the law can expose you, but it cannot excuse you. The law can condemn you, but it will not cleanse you, mga igsoon. The law can reveal your sin. The law can reveal kung unsa ta kahugaw, but it cannot remove your sin. And because of that, we are all guilty. We are all guilty. Dili lang ang mga palahubog, dili lang ang mga adik, mga igsoon, dili lang ang mga bakakon, but again, all have sinned and fallen short of the glory of God. Amen. Human as we are, mga igsoon, we have this weakness. Amen. We have this weakness. Everybody say amen. Amen. We have this weakness that we will really make us to attempt to make mistakes. Naagyod tayo weakness, mga igsoon, nga makabuhat gyud tag sayop bisan paggikan kag simbahan ganiha. Naagyod tayo weakness ana, mga igsoon, to disobey the law. Apan tungod kay naay balaod, tungod kay naay law, mga igsoon, mahimo tang conscious.
Adi ni nako buhaton kay ingon man sa balaod nga dili ni pwede buhaton. Mahimot ang konsos tungod naay balaod. But still, we break the law. We cannot comply the law, mga igsoon. Dili nato kayang sundon ang balaod. And because we break the law once again, we are all guilty. Hallelujah. Kung ang Ginoo, mga igsoon, ang mo judge ka nato, pinaagi sa iyang mga balaod, walay ni bisan isa ka nato ang makatindog atubangan sa Ginoo. Because we always break the law. We always break the word of God. But the good news is, this morning, kung unsay mga butang nga dili kayang buhaton sa balaod, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son. Gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak, nga mao si Jesucristo. Hallelujah. The law declared us guilty, but the cross declared us that we are free. Hallelujah. I don't know if you're happy about that. Hallelujah. If we are guilty about the law, but there is the cross. Hallelujah. That gave us freedom. That made us free. Hallelujah. To worship His name. To magnify His name. Hallelujah. Ang law mag-expose sa atong mga kasalanan. But the blood will erase our sin. It was the blood that erased our sin. Kung wala ni mo na comply ang law, mag-ingon ang balaod, you are condemned by the law. Hallelujah. But Jesus said, neither do I condemn you. Go and sin no more. He gave us freedom, mga igsoon. Hallelujah. God knows that we cannot comply and we will all fail, hallelujah, to comply the law, mga igsoon, para atong masabtan nga kung wala ang Dios, na kung kitara sa atong mga kaugalingon, wala tayong mabuhat, mga igsoon. Kailangan natong masabtan ang gugma sa Ginoo, nga bisagol sa taka makasasala. But there is the Word of God, hallelujah, that reminds us that you are made free. Tungod kay kung dili nato masabdan kung unsa ta makasasala ang mga igsoon, why do you think you need God? Kung tanaw nimo sa imong kaugalingon nga di na nimo kailangan ang Ginoo, you don't understand the love of God, mga igsoon. Hallelujah. If we don't understand how much we failed and we break the law, dili na ka magkinahanglan sa gugma sa Dios. Hallelujah. So we think na ang mga Hudyo, grabe, kaswerte. They are so blessed. They are so privileged. But again, this preaching matters to us this morning. Again, because we are not a Jew. But sometimes I would like to say it again and again. But we have this Jewish syndrome. Naatay batasan nga murag Hudyo, mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kinahanglan nato ang gugma sa Diyos. Amen. We need the love of God, mga igsoon. So the question this morning, kinsa man gyud ang tinuod nga Hudyo? Who is the true Jew? Ingon ni Apostle Paul, but he is a true Jew, which one is inwardly, and circumcision is that of heart. Is that of heart. Dili again sa imong physical nga kanyuan, but it's a matter of heart. In the spirit and not in the letter. Whose praise is not of men, but of God. And I believe, mga igsoon, Paul was not being harsh and rude, diri mga igsoon, but Paul was pointing to them that your only hope and your only salvation is in Jesus Christ alone. Again, it's in Jesus Christ alone. What makes you a true Jew is not a matter of lineage, it's not a matter of law and circumcision, but it's a matter of heart. It's a matter of heart, my son.
Hallelujah. True circumcision is not the cutting of the body, but a change of heart. Maunay buot ipasabot sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. And ingon sa book of Deuteronomy, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring. What is the reason? So that you will love your God with all your heart, hallelujah, and with all your soul, with all your might, with all your mind, and that you may live. That's the purpose, mga igsoon. And again this morning, before I close, God wants a real change sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. God wants a real change. Dili lang puro claim nga, Kristohanon ko. Pero ikaw ang number one nga palaaway sa inyong trabahoan. Kristohanon ko, pero may kumuadtog church every Sunday. Pero ikaw ang pinaka number one marites dito sa inyo, Not just a claim, dili puro claim nga Kristiyano ko. How about the manifestation that you are really a Christian, mga igsoon? Demonstrate what you declare. The real change will start in your heart. Dili sa imong pamulong apan makasugod sa imong kasing-kasing. Ang kaniatong pagsunod sa Ginoo, mga igsoon, dili lang ni outward matter. Yes, we are being taught by, hallelujah, wear modest clothing about holiness, about reading and studying the Word of God. But being a God follower, it is an inward matter. Ang atong mga kasing-kasing nga mag-reflect outward, mga igsoon. Hallelujah. But inward faithfulness will lead us to our outward faithfulness. Outward may change, hallelujah, may not lead to inward change, but inward change will definitely lead to outward change. Magasugod sa atong kasing-kasing. And that's why this morning, before we come to the altar, don't misuse the law of God. Ayaw pagsalig, hallelujah, don't abuse the favor of God sa atong mga kinabuhi. Don't misuse the law of God. Don't misinterpret the law of God. And don't misunderstand the faithfulness of God. Hallelujah. Let God change you this morning, mga igsoon, from the inside and live faithfully from the inside out. Hallelujah. So, kung si Paul, mga igsoon, giri-evaluate niya ang mga Hudyo, I believe this morning that God is also challenging us. I believe that God is also challenging us. Again, kamusta man ang imong personal na relasyon sa Ginoo? Kamusta man ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Kamusta man ang imong pagserbisyo sa Ginoo? Not just a claim, but we need to demonstrate. God is not asking us this morning, are you a true Jew? But God is asking us this morning, are you a true Christian? Let's all stand, mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. From the inside out, it's a matter of heart, mga igsoon. Again, hallelujah, dili sa imong physical lineage, dili kung asa ka nga simbahan na you belong to a mega church or not. Hallelujah, but our personal relationship with the Lord is all that matters, mga igsoon. The question is, are you a true Christian? Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. And let's invite the presence of the Lord. I am done preaching, and now it's time for you to receive the word of God. Come on, come to the altar. Come to the altar and pray. Search me, oh God. Search me, oh God.